Hello, beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel, Ame Japan, Kabayan Aquarius. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong November 23 to 29. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok yan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details para sa personal reading is in description below. General reading tayo, kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman sayo. Maaring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan nyo ang inyong isipan, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo, lagi mo tatandaan na wala sa baraha ang iyong kapalaran, ikaw pa rin ang magdidesisyon ng inyong buhay. Lagi nyo tandaan din na marami kayong energy sa mundong ito, hindi mo lang ito energy. Meron tayong Gemini, Libra, Cancer, Virgo, and Taurus. Okay. There's a blockage, kumbaga, may mga delay situation happen into your life. Nagkakaroon ng mga delay. Andito ka sa sitwasyon mo na may mga bagay ka na gusto mong umpisahan or may mga decision making, maybe. You want to start a new beginning into your life kasi parang nandito ka sa point na time is running, kumbaga, di ba? Kaya so may blockage ka daw dito. Nagkakaroon ka ng two situation or may mga decision or nagkakaroon ng mga multiple choices, ganyan. Nagkakaroon ng mga pag-aalinlangan in some aspect of your life. May mga decision making ka na dapat mong gawin, pero unclarity to or wala pa siyang katiyakan, no? Sa nakikita ko. Medyo, may something sa dito, anak. Di ba? May pa yung anak ko. Yan. May mga sitwasyon na nalilito ka. Yan. There's a feeling emotion situation. Maaari nagkakaroon ka ng mga reflection from the past tense sa iba sa inyo. May sinasabi na, may paghihiwalay kasi sa iba, no? Ikaw ang hihiwalay o nagkaroon ng paghihiwalay o may hihiwalay. O ikaw ang hihiwalay. Yan, may paghihiwalay. O maybe handi nyo, may umiiwas o humihiwalay sa'yo o lumalayo sa'yo or ikaw ito, pwedeng ganun sa iba sa inyo. May mataas ang ego, merong loneliness, ako nakikita. May mga government situations, siguro there's a papers, documents, o may mga sinasabi na, tawag dito? Official building, pwedeng bahay, lupa, territorial, kung ano man yan, situation mo, pwedeng ganun sa iba sa inyo. May mga, pwedeng sa apartment, kung may mga sitwasyon na ganun, something building situation. Ako nakikita sa iyo, may mga gusto kang fokusan, pero hindi ka makafocus sa iba sa inyo kasi nalilito ka maybe, no? Yan. May mga sitwasyon din na pag-aalinlangan o handun ka sa point na gusto mo magparaya. Yan. O may magpaparaya. Ako nakikita sa sitwasyon mo. Ganyan. May separation, Sa iba sa inyo, may loneliness There's a sadness. May mga depression. Something lost into your life or maraming klase ang loss. Tatandaan mo palagi. Loss of money, loss of hope, loss of trust, loss of someone, loss of pet, loss of something. Yan. There's a loss situation. Or trust or tiwala. Ganyan, no? Magkakaroon, parang nandun ka rin sa sitwasyon mo, may mga gusto kang i-transform into your life. Pero, delay iyon. Or, may blockage, ganyan. Nagkakaroon ng limitations sa iba sa inyo, or limit, kumaga may mga gusto kang gawin, gusto mong aksyonan, gusto mong desisyonan, pero nalilimitahan ka, pwedeng ganon. Or, iba naman sa inyo is, may mga challenge talaga, no? Yung iba sa inyo is, someone is may boundaries. Pwedeng ikaw may boundaries or someone into your life is may boundaries. Diba? Lalo na kung mataas yung ego nun or ano yung sitwasyon na mas gusto niya mag-isa, pwedeng ganun. O kaya lumalayo sa sayo, umiiwas sa sayo. Or want to be independent, pwedeng ganun. Or maybe this is you. No? Yun ang nakikita ko dito. May sinasabi rin na na siguro pagdating sa family,
medyo magkakaroon na hindi pagkakaintindihan, may mga sadness situation, depression situation, lungkot, or pwede rin sa relationship. Yan, may mga ganun. Parang you want to growth or yung gustong magkaroon ng comfort life sila in a situation, pero andun yung may blockage, kumbaga, sa iba sa inyo. Medyo magulo yung isip mo, no? Medyo nahihirapan yung iba sa inyo. No, you still commit a situation of delaying. Ganyan. May mga delay kasi ako nakita. Tingnan natin energy mo. Magtaas ka lang daw sa intuition mo, ha? Yung iba dito, may mooding tao or there's a mood situation. Energy in Aquarius. Energy. Okay, energy mo. Wala ba? Puro ano to, sword, Okay, energy mo. Teka lang. May sakit ka? Diba dito may sakit eh? Pinunasa ko lang yung iPad ko kasi parang pinupuan siya ng anak ko. Okay, iba dito medyo may sakit ata, no? Kasi there's a low energy ako nakikita dito. Siguro ando yung point na may sipon ka, may ubo ka, masakit ang lalamunan mo, may sakit ka sa throat, o may lagnat ka, pwedeng ganun. Sa iba naman eh. Basta medyo masama yung pakiramdam ng iba sa inyo, no? Ano siya, imbalance. Kasi low yung energy na kuha ko sa'yo. Sorry. Baka hindi naman ikaw to, malay mo, di ba? Yan, mag-ingat din kayo sa katawan nyo, ha? And then also, yan, may mga sitwasyon na na-focus ka in a difficult situation or painful situation to your life. May mga frustration ka. Diba? May mga sitwasyon, yung energy mo, maaring nahandot ka sa point na lolos, imbalance or imbalance ka. Diba? May mga sitwasyon yung gusto mong madaliin o i-rush yung mga bagay-bagay, yung energy ng iba dyan. Nahando rin yung sitwasyon na panghihinaan ka ng loob or hando yung nagkakaroon ka ng self-imprisonment o victim mentality. Ano kalika dito? Dito. Ba't ang hilig mong dumaan doon, maluga? Andun ka sa sitwasyon na yun. Yan. Na confuse ka in your situation. Diba? May mga plano ako nakikita sa iyo na maaring hindi pa na move forward, pwedeng ganun. Yan. It's more on low energy. Sana walang na-hospital. Ikaw or someone in your life, pero when it comes to energy, siguro may na mga papadoktor, nagpapa-hospital, may na-confine, or may na-paralyze, mga ganyan. Magpapa-check up, may mga ganang sitwasyon. Okay. Kung may mga nararamdaman kayo, para mas hindi siya lumala, mas maganda magpa-check up na talaga kayo. Diba? Kaysa sa lumala. Mas mahirap kasi yung lalala ka, tapos saka pala magpapa-check up. Tingnan natin ang parating. Parating. Ano po yun? Okay. Parating sa'yo, andito ka sa sitwasyon mo na marami kang gustong gawin into your life. Siguro nagkakaroon ka ng mga ideas, o kaya may mga gusto kang aksyonan, may mga gusto kang lakarin, may mga gusto kang desisyonan, yan, may mga gusto kang umpisahan, maraming ganun, no? Yun na nakikita kong parating sa'yo. Baka maging busy yung iba, o kaya andun yung sitwasyon, may mga lalakarin ka, pwedeng ganun. Parating din sa'yo is may tao dito nahihingi siya ng suporta sa'yo. Or maybe this is you. May taong magbibigay ng suporta sa'yo or ikaw magbibigay ng suporta sa kanya. Yun ang parating sa iyo. Then also, sa iba naman sa inyo is siguro din kayong may mga idea ako nakikita o may mga parating na opportunities sa'yo. Either idea ito or opportunities na gusto mo nang umpisahan sa buhay mo. Yan, nagkakaroon ka ng mga ideas or magkakaroon ka ng choices in life to do things, to start yung iba.
nandun ka sa point na yun. May mga indecision, syempre, siguro magkakaroon ka ng choices. Ganyan. May mga sitwasyon na difficult decision kasi ito, ano. Yan, may mga sitwasyon na hindi ka makapag-desisyon. Parang nahandun din yung sitwasyon na meron kang sitwasyon na titimbangin, nandun ka sa point na yun. Or maaaring iba is mabibiingkot ka in a middle situation. Maraming klase yung makukot ka in a middle. Halimbawa, ito, nasa gitna ka nag-aaway dito, di ba? Okay, di ba? May mga ganun. In some aspect of your life, kung paano mangyari yun. No? Iba-iba kasi kayo. Yun na nakikita ko dito. Sa iba naman sa inyo, is, yan, baka gusto nyo na mag-business, mag-iisip na kayo ng business, ganyan. Ako nakikita dito. Basta sabi dito, yung iba dito mag-i-illusion kayo na. May mga illusionin ka na, may i-daydream ka na, may papantasizing ka, may mga wishful thinking, or merong kang magkakaroon ng thinking of a choices life, decision making. Pero sabi dito, mag-trust ka daw sa intuition mo, ha? Dito, trust your intuition and be patient to make a choices. Kung dito sa love life or opportunity about the business o kung ano man yan, kung may hingi man ng suporta, pag-isipan mo maigi. Yun ang parating sa iba. Dito may travel. Nang baka magkakaroon ka ng travel o thinking about travel. Yan, may mga travel situation. Ako nakikita dito. Meron ka sitwasyon na hanggang ngayon yung still holding. Parang hindi mo pa siya kayang i-let go. Yun ang nakikita ko sa iba. May mga minamanifest ka rin. No? Hindi manifestation na sana, gano'n, sana, ganyan, sana. Tingnan natin ang dapat mong iwasan. Merong tao, may blila ka na ba or someone's block you? Or meron ditong tao na ayaw kang kausapin o ayaw mong kausapin? May taong ganun. Ano dapat iwasin, Aquarius? Sandali, chutamate. Nani. Chutamate, anak. Dapat iwasan. Undecided ka, no? Dapat mong iwasan. Okay. Okay, dapat mong iwasan. Siyempre, yung fear, worry, anxiety, stress. Yung pwede namang gawin ngayon, bakit pa bukas, makalawa, yung magpapaliban. Kasi, sabi dito, alam mo naman daw kasi yung katotohanan, kung ano yung pufukusan mo, kung ano yung gagawin mo, kung ano yung decision mo. Alam mo daw sa sarili mo. How to control yourself or ano yung mga bagay na kinakailangan ng fokusan. Alam mo daw eh. Ikaw daw nakakaalam. No? Siyempre, iwasan mo rin yung mag-judge ng tao or mga taong judgmental, mga taong nagmamaliit sa'yo or minamaliit ka o mamaliitin mo, iwasan mo yun. Magkaroon ka ng self daw sa sarili mo. Yan, iwasan mo yan. Yung kamalian in your situation o may mga taong nagkamali sa'yo, siguro forgiveness. Ang nakita ko dito, forgive and focus na lang sa bagay na gusto mong fokusan to success. Ganun na lang. And syempre, iwasan mo ma-stagnant ka. Yan, ma-stagnant o yung may mga unfinished business, this is a time to finish yung bagay na yun, yung mapanghinaan ng loob, and hindi ka magtrust sa intuition mo, and then harmony and peace, no? Kailangan ng harmony and peace palagi. May mga bagay din kasi na kailangan mong harapin. May mga bagay na kailangan mo ng desisyonan. Iwasan mo magkaroon ng delay. Ito lang nasabi ko kanina. Or magkaroon ka ng or isa rin sa sitwasyon na ma-overwhelming ka sa mga information happen into your life. Yun. Wag masyado. Wag masyado. Kasi baka mali din ang pala, di ba? Iwasan mo hindi mo itama yung mga mali. Hindi magkaroon ng clarity in some of your decision making. And syempre, put boundaries din, no? Put a guard and boundary to yourself para maprotektahan mo rin yung sarili mo. Or you need to keep fighting din sa mga bagay-bagay mo sa buhay. Tandaan mo, Aquarius, you are the survivor, no?
keep fight lang ng fight. Diba? Basta wag mo kakalimutan na mag-put guard to yourself and boundary. Tingnan natin ang love. Kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, or family. Kung sino man yan. Tsaka wag mong iwasan mo yung feeling mo, bakit ganun, bakit ganyan, hindi pa ako sapat, bakit ganun, inaabuso ako. Huwag ka magkaroon ng self-pity sa sarili mo kasi hindi rin nakakagood yun, no? Yan, yung mga insecurity or lack of confidence, yung pagdudahan yung sarili mo o kakayahan mo. No. Hindi siya good. Love. Hindi maganda yung love, Okay, when it comes to love. Sakit ang lalamunan ko. Parang ako yung energy na to, Okay, when it comes sa love, sa mga single, yung makikilala ka. Oh, may nakikilala ka nga. Yung ba sa inyo, same sex? Iba? No. May makikilala ka, kasi sa nakikita ko dito, may nagmamatsyag sa'yo. Dito. Ay, may devil. Ibig sabihin, merong kang matagal nang kakilala. Sa iba merong matagal ka nang kakilala na muling magbabalik. Pwedeng kakilala mo o nakilala mo na siya, na muling babalik itong tao na to. Sa nakikita ko dito, sa mga single dyan. Diyon. Pero mag-ingat ka pa rin kasi hindi good yung energy na nakikita ko sa kanya. Hindi good. Sa mga nagkahiwalay naman, kasi baka mapasok ka sa option, di ba? Or mapaglaruan ka. Hindi kasi maganda yung nakita kong energy. Pero, it's up to you. Di ba? Sa mga nagkahiwalay naman, kasi there's no love. Sabay ganun eh. Dito sa nakita ko Dito sa nakita ko. Mali mo, hindi mo naman to. There's no love kasi maaring nagkaroon ng pagkalito, lalo na kung nagkaroon ng third party. Sa iba naman sa inyo, itong taon na to, meron talaga siyang, kasi may someone, kasi dalawa yung tao nakita. Player yung isa sa inyo dito. Naging player siya, mapaglaro, siya, maaring nalaman ng isa sa inyo yung katotohanan, o may nalaman na katotohanan, kaya nahandun na rin yung sitwasyon na umiwas o umalis, o kaya nagkaroon din ng separation. No? Nagkaroon ng mga hidden agenda or hidden motive in this relationship. Pero sa nakikita ko dito, isa pa rin dito is nagkakaroon ng pag-iisip para kausapin or para magkaroon kayo ng communication sa isa't isa. Isa sa inyo, nagkakaroon ng ganon. Yun ang nakikita ko Yun. Nagkaroon ng frustration, third party, nagkaroon ng betrayal talaga, no? Dishonest, betrayal, manipulative. Naging sneaky yung isa sa inyo. Yun ang nakikita ko dito. And yung isa parang naging sunod-sunuran sa relasyon. Sumunod na lang siya sumunod, kahit alam niya na niloloko na siya. Okay, kung titingnan ko dito sa mga magkakarelasyon naman, sa mga magkakarelasyon, kahit na yung karelasyon mo is nagkakaroon ng pagkakasala or nagkakaroon ng conflict in this relationship, nahandun pa rin na yung hinahanapan mo pa rin ng solusyon na magkaroon ng pagbabati or magkaroon ng, kumbaga hindi magkaroon ng separate way talaga ang bawat isa. Nahandun pa rin, ang isa sa inyo is nahandoon pa rin sa sitwasyon na yon, no? Ako nakikita, pinipilit pa rin yung hanapan ng to heal yung relationship or magkaroon ng pagkakasundo sa relationship. Kumbaga nagiging forgiven yung isa, nagpapatawad talaga siya. Kahit na alam niya na siya yung nasasaktan. Alam mo yun? Yun na nakikita ko dito. Ate, mahal niya ba ako? Ay? Dito siguro ikaw lang yung nagmamahal. Or, depende. Vice versa naman kasi tayo. Isa lang ang nagmamahal. Yun na nakikita ko dito. Kasi,
hindi maganda yung energy ng isa, no? Yun, may mga hidden situation ako na nakikita sa isa sa inyo. Money ni Aquarius. Basta mag-trust ka lang sa intuition mo. Money ni Aquarius. Okay, when it comes sa money mo, kahit pa paano nagkakaroon na ng improvement, no? Ang nakikita ko dito, there's an improvement coming pagdating sa pera mo. Andun na you give an effort and hard work. Kumbaga, nagiging more on practical din naman yung iba. Mabagal nga lang, pero is more on practical. Ang nakikita ko dito, parang may hinihintay ata kayo, no? Na something result na maganap, or maybe you're waiting for a reward, lalo na kung may mga utang, o kaya may mga hinihintay ka na resulta sa isang sitwasyon na related ang money, pwedeng gano'n. May sinasabi rin dito na papers and documents. Hindi ko alam why, baka may mga susulatan, ipapasa, o may mga, basta basahin nyo lang maigi yun ha. May mga ganun. Just sa papers and documents, hindi ko alam in what way siya connected sa'yo. And then also, sa money mo yun nga, siguro na doon ka na rin sa point na meron kang naiisip na isang sitwasyon na gusto mong gawin. Na halimbawa, gusto mo na mag-business, matagal mo na naiisip yun, pero nakita ko ito is maaring naghihintay ka pa ng tamang panahon, tamang pagkakataon kasi kailangan pa mga dapat asikusin, lalo na yung papers and documents, ganyan, kailangan pa magsiyasat o kailangan pa talaga na kulang pa sa pera, kailangan pa pag-ipunan, pwedeng gano'n, no? Sa iba sa inyo. Sa nakikita ko dito. Yan, may mga paghihintay. Ako na nakikita sa iyo pagdating sa pera. Tingnan natin ang advice. Advice po. Aquarius. Okay, when it comes sa advice, may tao dito na no? May sakit? Someone need to heal. Ikaw or someone into your life? Yun na nakita ko dito. Kasi may nakita rin ako dito na something danger. Parang may taong hindi stable. Ako nakita. Maybe you are not stable, or yung business mo hindi stable, yung pera mo hindi stable, or yung health issue mo is hindi stable. Kasi nandito rin si Star. Yun na nakikita ko sa iba sa inyo. There's a danger person. Mag-ingat ka lang kasi mag-trust ka sa intuition mo kasi may makikilala ka or merong mga nasa paligid mo na danger. Ako nakikita. Delikado. Danger to. Masama yung ugali, masama yung presensya. Sandali. We have the Hierophant. The 5 of Wands. The 9. 2 Cups. 2 and 2. And the Hermit. May mga taong masama ugali, dito. Kakilala mo siya. May taong masama ugali, kakilala mo siya. Sa iba naman sa inyo, kasi it's more on spirit ang nakikita ko dito sa card. Maaring makakaramdam kayo. Either guni-guni or makakaramdam kayo ng hindi magandang presensya. Yun na nakikita ko dito. Okay, when it comes to advice. When it comes to advice, you need to trust your intuition. No? This is time to start a new beginning in life. Trust yourself, lakas ang loob, ilaya mo yung sarili mo sa isang sitwasyon, may mga bagay talaga na kailangan na tapusin, may mga bagay na kailangan umpisahan, simulan, start to a basic, start a new beginning, or kailangan mo mag-resetting into yourself in some aspect of your life, no? And be creative, rebirth, kailangan mag-rebirth, or kailangan mong maging idealism this time, magtiwala ka daw na
na may magandang kalalabasan yung mga simulang mangyayari sa buhay mo. And then, i-renew mo daw yung paniniwala mo. Sinasabi rin dito, you need to find peace. Ako nakikita dito. And then, value yourself, focus to your dreams, and try to make it balance, yung mga bagay. May mga sitwasyon din na kailangan, huwag ka lang maging pipi, huwag ka lang maging bulag. Kung kailangan ng opinion mo, kailangan mo magsalita, gawin mo. In a good way. No, may mga sitwasyon na kailangan mo na rin harapin. No, you need to recover from a difficult situation into your life. Nandito kasi iba dito para may sinisiyasat ka, naghahanap ka ng katotohanan, parang you want to withdraw something or urong-sulong, parang you want to retire for something, parang nandito ka sa point ng puso mo na ata mag-give up, parang may mga want to give up or may mga sitwasyon na hinahanapan mo talaga ng solusyon, hindi yung sitwasyon na yun. No? Arigato namaste, God bless.